Hello, mabuhay po aking mga kabayan. Kamusta po kayo diyan? Nasaan man po kayong panig ng mundo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ano man po, kung nasaan man po kayo diyan, ay binabati ko po kayo. Oh my God, it's been long times. Ang tagal na po ulit bago ako nakapag-podcast kasi sobrang busy po ang ate nyo. Kasi ako po ay magpapatuloy pa rin ng aking podcast. Pero for now, ay magkakaroon na ako ng co-host or ng aking guest. Oh my God, ang tagal-tagal ko na tong niluluto or ang tagal-tagal na namin tong pinag-uusapan. Finally, ngayon po ay pumayag na ang babaitang ito at kasi ang dami naman niyang mga hanash. Ngayon nga parang marami pa siyang mga ginagawang errands sa bahay niya. Pero at ako po ay sobrang thankful dahil pinagbigyan niya pa rin ako, 'di ba? Ang lakas ko. Syempre, sino ba namang hindi pagbibigyan ng aking best friend, 'di ba? Isa rin po itong mangyan galing sa Oriental Mindoro. Yan, kaya wag na nating patagalin pa dahil itong mangyan na ito ay alam mo na, isa ring businesswoman. So, welcome na po natin. Hello, Jel! Hello! Hi everyone! Oy, bakla, kamusta? Parang ang tagal din nagkita, ano? Taray-taray. O, anong ginagawa mo dyan? Nagtitiklop ka yata ng dami. Yes, nagtitiklop. Kasi Diyos ko po. hindi Oh, pwedeng galing ka bang pwedeng trabaho? ma-idle. O, 'di ba? Ganyan talaga tayo dito sa ibang bansa, 'di ba? Kayod ng kayod kahit na hindi naman kailangan kumayod, 'di ba? May mga AFAM naman na nagsusuporta. Char. Hindi naman 'yun. So ano, kamusta mga buhay-buhay sa iyo, Jel? This is our nga pala, just a moment, sorry. Bago po tayo mag-umpisa ng lahat ng chikahan, I would like to introduce myself first. Ako po si Christine Raon sa mga nakakaalam at hindi pa nakakaalam. If this is your very first time listening to this is Filipina Life Abroad podcast wherein we tell stories, experiences, or lahat ng kahit ano pa bang mga bagay na pinagkukwentuhan natin dito ng isang Pilipina na nakatira sa labas ng Pilipinas. Tulad ni Miss Jel Anderson at tulad ko rin po. Yes. So ayan. Okay. Anyway, before anything else, ikaw, i-introduce mo naman ang iyong sarili, Jel, sa ating mga nanonood na kababayan dyan. My name is Jel. I've been living in Denmark for the last 10 years of my life. Charot. Taray. Ayun lang. Working hard. Oo, may sariling si Jel, may sariling business sa Pilipinas. Ano, kwento mo naman sa kanila? Baka kasi mga, alam mo na, mga curious sa buhay-buhay natin dito sa ibang bansa at sa Pilipinas, 'di ba? So, ikaw ay may-ari ng ano bang mga kalupaan o kagasolinahan doon sa atin sa Oriental Mindoro. Kwento mo na, huwag ka naman Meron hiya. kaming isang gasolinahan sa katabi ng aming bahay. Pero yung nanay ko yung nagmamanage nun. Kumbaga ako lang yung advisor niya kung anong gagawin and all that. 'Di ba? Sana all may mother na nagsusuporta. Oh, 'Di ba? ano, saan ba sa Mindoro nga Pinamalayan, 'di ba? Pinamalayan, yes. Ayun, yan sa mga taga Pinamalayan po dyan, hello po sa inyo. Ako po ay from Bulalakaw. Ang layo, di ba? Pero kapag Di ba? nandito Mangyan na mangyan ang lola yeah, niyo. correct. Pero pag nandito ka sa ibang bansa, it doesn't matter kung saan ka galing sa Pilipinas, but basta't marunong ka ng language and alam mo yun, pero kakaiba pa rin kapag kayong galing ka sa isang isla, di ba? Kumbaga, pareho kayong Caviteño, pareho kayong Manileño, di ba yung Yes. ganon? Parehong mangyan. You speak the same Diba? language, you know? Mm. Mga ngani, mandin, baga. Diga. Oy, Jel, sabi mo 10 years ka na dito sa Denmark. Paano ka ba nakarating dito? Long story. Sige, kwento mo na yan. Shortcut lang ha. Sige, go. Kahit nagchichikahan lang tayo, sige, go. Paano daw? Shortcut lang. Nagkakilala kami nung boyfriend ko that time, which is asawa ko na ngayon, sa Middle East. Nagtatrabaho siya doon as an engineer. Tapos ako naman ay malanding waitress. Charot. Nag-work ako doon sa hotel at sa restaurant. Pero nung time na na-assign ako sa restaurant, parang ano siya, yon. Malanding waitress ako at malanding customer siya. Doon na nagkatipan at doon na nagkita ang parehong malandi. Ayun. So Danish, syempre, Danish na nagbakasyon siya doon sa Middle East nung time na yon. And then hindi siya nagbabakasyon. paano ba? Nagtatrabaho siya doon.
Ay, talagang meant to be. Oh, 'di Yes. ba? Sa Lag dami-dami ba naman Lagi ko ngang sinasabi, we found love in a hopeless place, and Ay, that's Qatar. hopeless place ba ang Qatar? O Medyo hindi, may mga medyo kababayan tayo nandoon. Bakit? Bakit hopeless? Bakit wala bang kuwento mo bakit? kasi siguro napaka-different niya from kung saan tayo lumaki sa Pinas. Parang napaka-open natin, kahit anong Hmm. suotin puwede, jowa-jowa, That holding way. hands, gano'n. Mm. Sa Qatar hindi puwede. Hindi ka puwede Okay. magka-jowa, Ay, baka kaya tago-tago nagbago ang na. lola at lolo niyo. Baka Hmm? naman pinalitan na ngayon. Ano ka ba? Ano na, 21st century na, Baka naman nung unang panahon pa yung inyo, sa tagal niyo na ba naman mag-jowa? Oo, I don't know. I'm not sure, pero Okay. nung time na yon gano'n ang rules, So, bawal ibig mag-jowa. sabihin nung una kayo nag-meet, hindi pa kayo open na mag-jowa kayo? Wala pang mga nakakaalam sa kaibigan mo na Oo, talagang ang papagsabihan mo lang is yung alam mong ka-close mo na, kasi kung hindi baka oo. masumbong ka, Ay, ganun. taray. Kahit naman may mga papel-papel ano. So, Mm. talagang so discreet lang kayo. Ayun, and then hindi na nakatiis si lolo, pinakasalan ka na? Hindi, madami pang Ano? struggles, marami pang nangyari before kami Oh, nagpakasal. Kaya okey. Pe kapit sige lang. sige nga kuwento mo. Anong mga nangyari? Ano, ayaw ng family? Ano ba yun, bakit? Hindi, pumunta muna ako dito sa Qatar, ay mali, tama, mali, Sige, go ulit. lang, sige. Saan ka pumunta? Dito Okey, sa after namin mag-Qatar kasi tapos na yung kontrata niya hmm, at matatapos na rin yung kontrata ko, bumalik na siya sa Denmark. Tapos ako mm, naman, parang siyempre nalulungkot ako na aalis na siya, kasi parang yung buong stay ko dun is sa kanya na ako tumira, sa kanya mm, na nakadepende yung everyday life ko. mm. Siyempre nalulungkot ako na uuwi na siya, so I decided na bumalik na rin lang sa Pinas. Parang Okey. oo, na bahala na si Batman, gano'n. Oo, so Pero umuwi ka ayun ng nga, umuwi ako Pilipinas? sa Pinas, Mhm, tapos, parang after 3 months, in-invite na niya hmm. ako to travel sa Denmark para mag-tourist, Ayun. Ay, taray. Sana 'di all ba? ini-invite, 'di ba, yung mga tingnan niyo. Oh, wait lang, sabi mo kasi like kaming mag-asawa kasi nag-meet kami online, pero kayo nung sabihin na natin mga 10 years ago, pero hindi naman gano'n katagal pa 'yun, if kung tutuusin. So, ibig sabihin Hey, nag-meet kayo. that was 12 years ago. Oh, 'di ba? Oo nga, 'di ba? Pero at least hindi pa naman sobrang tagal na, Oo naman. katagalan na. Kung hindi pa uso yung online noon, 'di ba? Ngayon kasi, online kami nag-meet. Kayo sa personal talaga. So, ibig Mm. sabihin kung halimbawang may mga AFAM diyan na nagbabakasyon sa Pilipinas, Hmm. may pag-asa pa pala yun, lumandi lang. Gano'n Oo ba yun? Yun ba naman, yung oo ibig naman. sabihin? Na, okey. Mm. Taray, kakaano naman, sana all. Cheers to that. Taray may gano'n pa. Ayan yung binebenta mong abokado. Yes. 'Di ba, business na business. Anyway, ayan yun po yung istorya ni Jel na paano siya nakarating dito sa Denmark. But we will talk about it, the other day, kasi ngayon ay meron po kaming gustong pag-usapan na kung ano ba nga ang ginagawa namin dito sa Denmark. Kasi sabi nga OFW life is parang nangangamuhan lang, 'di ba, madalas, or dapat meron kang, yung tinatawag na boss, ganyan, 'di ba? Pero ang situation kasi namin ni Jel dito ay, ah, masasabi nating almost the same as like OFWs, pero, paano ko ba sasabihin? We are not Business. OFWs. Mhm, mhm. We are immigrants to this country Ayun, because we live here permanently. oo. Nandito ang bahay And natin, nandito ang address natin, nandito trabaho natin at pamilya natin. That's how correct, we call correct. ourselves, not OFWs. Pero workers pa rin tayo, 'di ba? Nagwo-work pa rin tayo dito. But, the fact na sinasabi ko kasi before nung nagso-solo podcast pa lang ako, na sabi ko hindi imposible na magkaroon ka rin ng sarili mong business dito sa ibang bansa kahit na meron ka pa ring full-time job or full-time job
and then business on the side dito din sa ibang bansa, 'di ba? Oo Just naman. like you, ayan, yung iniinom mo kanina na Mm. avocado, 'di ba? Binebenta mo 'yan. So tell me, papaano ba ang situation ng isang Filipina na nandito sa abroad na may full-time job and the business on the side? Mahirap ba Hmm, or And you as a mother pa, 'di ba? Ang mm. dami-daming mga hanash-hanash. Go. Ayun, since maaga yung pasok ko sa work, 4 Mhm. AM, tapos nasa bahay na ako ng around 12, so may Mhm. time pa akong mag-manage ng business on the side dahil Mhm. puwede kong gamitin yung 3 hours before ko sunduin yung anak ko na i-manage yung ibang bagay na kailangan ko pang gawin, like tawagan yung nanay ko, kumustahin kung Mhm. kumusta na yung business, Mhm. sumagot ng mga emails, Oo. gano'n. Grabe, So 'di ba? mm. How I Sa wish mga I have more time, how I wish. Kung meron pa, gogora pa ako kaso Hagardo Versosa na ang lola niyo, eh. Ang kung dami-dami ko ng puwede ginagawa. kung puwede bang 5 hours a day, 'di ba? Tapos Kaya may nga, baby ka eh. pa. And then, as you can see, dahil meron tayong sarili nating driver's license dito, meron tayong sarili nating mga kotse, ikaw din ang na sumusundo sa anak mo, 'di ba? Kasi since Mm. busy nga si mister na kung hindi pa natin napag-usapan na dating engineer, ngayon is CEO na, 'di ba? Ayan, kaka-excite naman pag-usapan yan sa mga susunod nating podcast. Well, anyway, so after mong masundo ang iyong baby sa kindergarten dahil siya po ay meron pa lang na magpo 4 years old na napakakagandang baby lalo pag mix talaga, 'di ba? Kakaiba. So, and then sabi mo ay mayroon ka pang time na makapag-usap sa nanay mo para mapag-usapan ang business, makapagbenta pa ng mga binebenta mo online. And Mm. then how is that? Kasi parang syempre hindi lang 'yun ang life mo, meron ka pa ding bahay. Sarili mo ring bahay 'yan, 'di ba? Ano 'yan, may nanny ka ba? may mga may tag-alaga ka ba ng baby pag-uwi mo, ano? Tell me. Wala. As in dito lahat ikaw ang gagawa. Wala kang Mhm. aasahan kundi ang sarili mo. 'Di ba? So, Grabe. mahal magkaroon ng au pair, mahal magkaroon ng house Mm. help kaya parang ikaw kailangan magaling kang mag-manage ng time mo. Mm. Kailangan lahat Mm. planado, kailangan lahat scheduled. Kaya nga dito hindi Mm. puwedeng yung mga kapitbahay ka makikikain ng lunch, hindi puwede kailangan may appointment. Kahit Correct. pa kapitbahay mo yun ha, hindi puwedeng Tol kakatok ka lang. Kailangan mag-set ka ng appointment, "Oy, dadating ako diyan, 30 minutes Totoo. lang, O tsaka dalaman dapat tayo." tayo nga 'di ba, para tulad nito kailangan precise, I mean, exactly kapag sinabi nating 12 o'clock 'di Exactly. ba, or maybe 5-10 minutes a little bit late pero we adjust ourselves. Totoo 'yan, totoo. Kasi kailangan talaga ng time management. How about kung sa mga friendship, sa mga in-laws, sa mga iba mo pang family, papaano mo mina-manage yung time mo? Ayun, parang yung rule ko sa sarili ko is, weekends are for friends, families, and Hmm, parties. oo nga. Gano'n, good times. Isa ka pa Para namang social Friday night butterfly. Mhm, Friday sorry. night nakaset na yung utak namin na, okey, mag-e-enjoy na kami until Sunday night, gano'n. Oh, Pero it nice. doesn't mean na weekdays are not fun, no. Eto weekdays natin 'to ni-record, 'di ba? So, Mm. we're still catching up with from each other kasi normally nung mga unang panahon lagi tayo madalas nagkikita, and then ngayon dahil marami namang kabisihan, mga business na, puro business na nasa isip ano, Mm. pero nasisingit pa rin natin 'to. So, alam mo isa din 'yan sa mga nakakabiliban ko sa'yo na kahit sobrang busy mo palagi, meron ka pa ring time sa mga ganitong maliit na bagay, and talagang sinisiksik mo yung lahat basta't mapagbigyan mo lahat, sabi nga kasi Exactly. si social butterfly ka pa naman. Yes. For So me, it's all about priority. ayun, Kung pina-prioritize mo yung taong 'to, yung bagay na mm, 'to, you can always find a time for it, 'di correct, ba? correct, oo, Pero kung wala nakaka-touch lang naman. sa'yo, kasi ako napakaano ko sa time ko, hindi ako hindi Mm. talaga ako nagwa-waste ng time. Kita mo naman ngayon, Habang nakikipag-usap nagtitiklop ng damit, walang 'di ya. ba? Oo, Kasi there's no time to multitasker. waste. I got no time for nothing. Oo, totoo 'yan. Pero
were there times ba na parang nai-stress ka dahil ang dami mga ginagawa na kailangan kong sunduin anak ko, kailangan kong isipin 'tong business. Meron bang mga gano'ng moments na Oo naman. Oo okey. naman. Oo, paano yung mga Super. moment na yun? Super maraming time na gano'n na, oh my God, cake owas ko. Pero, Tagalog lang o Tagalog lang hindi nila yun maintindihan. na parang, grabe ang hectic ng araw na 'to. Pero Okey. laging meron, laging may gano'ng araw, ilibot inu sa loob ng isang linggo, laging merong isang araw or 2 araw na, Mm. oh my God, hindi ko alam kung paano ma-survive 'tong araw na 'to, pero, Oo. hindi ko na alam kung paano ko nagagawa yun, pero nagagawa pa rin. 'Di Parang, ba? lagi kong iniisip sa sarili ko, tomorrow will take care of itself. Kung ano yung nasa Ayun. harapan ko ngayon, ito yung gagawin ko. Yung bukas, it will take care of itself. Hindi ko muna iisipin yun. Kasi, Ayun. we'll cross the bridge when we get there. Parang ganun. YOLO ba? Oh, 'di YOLO or ba? NOLO? Ano naman yung NOLO? NOLO, edi wag ka na mag-leave. Walang ya. O, 'di ba? Lahat-lahat pa rin. So, nakakaranas pa rin ng stress kahit na, kumbaga parang feeling natin nasa atin na lahat, nasabi nga ika nila, first world country. Pero, masasabi mo bang mahirap na masarap? Mahirap, pero mas more sa sarap. I mean, Ayun. dito how do I put this? Napaka, parang alam mo yun, worth it lahat ng ginagawa mo kasi parang halimbawa sa work. Oo nga, Mm. ganun nga kahirap yung work natin, ganun nga kababa pero yung sahod, 'di ba? Okay Oo. naman, 'di ba? Mm. Dahil Nakakasuporta ka sa family mo, nakakapag-travel ka pa, nabibili mo lahat ng gusto mo. So correct. hindi sa pag-aano sa Pilipinas, parang kasi dun, Mm. kapag ganito yung work mo, hanggang Hmm. diyan ka lang. Parang wala ka ng ibang magagawa kundi parang, um, just to live by, parang just to get by Mm. na kung anong meron ngayon, hanggang ngayon lang 'to, bukas ipagtrabaho ulit natin 'yun. Parang Mm. isang kahig, isang tuka, kumbaga, parang gano'n. Pero Okey. of course hindi ko naman gine-generalize, parang Mm. para lang sa akin, halimbawang ilipat mo ako sa Pinas at ako ay tagalinis lamang, I don't Mm. think makakapag-travel ako or meron pa akong tira para Mm. sa mga luho na gusto kong bilhin, mga gano'n ba. Pero Mm. since nasa Denmark tayo, lahat nagagawa natin dun sa Yung sahod na meron tayo, 'di ba? yung ibig sabihin yung quality of life talagang ano 'no, bongga. Tapos, Mm. walang mayaman, walang mahirap, as in Oo, pantay-pantay ang mga tao. Tama, tama. Kasi parang sa atin sa Pilipinas ang taas ng pagitan ng mga doctors sa mga janitors, 'di ba? super, Parang super. oo, totoo 'yan, totoo 'yan. Kaya suwerte ba natin sa tingin mo or we deserve this kind of life? Ano masasabi mo dun? Feeling ko, yung buhay ko, deserve ko, pero masasabi ko talagang swinerte rin ako. May Okey. ano, may dash of luck, Oo, kumbaga. totoo. Pero Kasi naniniwala ka ba doon sa, hmm, sorry, sa universe will conspire kung ano yung gusto ng puso mo, 'di ba? Kasi ibig sabihin mm, ginusto mo rin talaga 'yan, yes. oo. The Dreinin stars mo will 'yan. align Correct, if it's okey. for you. Oo. So, hindi naman totally talagang lahat luck, 'di ba? Kasi meron na rin Oo. namang sabi nga may mga nakahiga na sa kama pero bumaba pa rin sa lupa, 'di ba? Yung mga gano'ng kasabihan. So Mm. so how about naman sa personal, life? Masasabi mo bang swerte ka or luck lang din? Sorry, luck lang ba or talagang ano, you deserve it? You deserve the life that you have now sa Oo family, sa naman. I pag-ibig. worked hard for this. I worked hard for this. Pareho Nice, kami ng oo. asawa ko, talagang hindi namin in-expect kasi Mm. nung unang dating ko sa Denmark, nakatira kami sa ano, Mhm. Riles. Riles? Riles ba? Katabi siya ng train station. Home Talaga along the ba? Riles. Tala Gano'n. talaga talaga ba? Parang 'di mo Oo, nakwento 'yan.
Parang ano, ang sobra naman, Riles. Okay, sorry. Eh, Padalawang bahay pala namin yun. Sorry, padalawang bahay pala yun. mayroon pa? Ano, saan? Sa ilalim naman ng Hindi, tulay? yung Oo. nauna is, ano naman, okay naman yung bahay na yun. Para siyang Airbnb. Na tumira kami Okay. doon for parang, parang tinirahan namin yun din ng mga 3 months. Tapos, Mm. nung may au pair visa na ako, nung Mm. nalaman namin na magtatagal na ako, saka siya Mm. kumuha ng apartment. Kasi Oh, medyo 'di ba? mahal tumira doon sa Airbnb. Oh, 'di ba? So, parang masasabi mong talagang nag-start din kayo sa quote and quote wala, na pinagtrabahuhan niyo rin your way Oo. up, 'di ba? Parang kasi, stereotypically, alam mo iba na namang topic 'to, ha. Sa ngayon ang topic lang natin eto about sa pagiging businesswoman and full-time job and businesswoman on the side. Masasabi ibig ko sabihin, stereotypical kasi parang sa Pilipinas kapag ah, nalaman nila na ikaw ay nakapangasawa ng AFAM, sasabihin lagi na, "Isa na naman pong kababayan natin ang nakaahon sa kahirapan." 'Di ba? Bakit kaya gano'n? Pero hindi nila alam na, let's say yung asawa mo ngayon CEO na, pero 'di ba, like you said, you started both from, engineer and you as a waitress, 'di ba? So, Mm. ano ba masasabi mo dun? Sige, short version lang. Naiinis ka ba or, paano mo 'to na-overcome yung mga gano'n na mga comments ng lalo mga kapwa natin women and mga Filipinos? Para Yung sa akin ano, para mm. sa akin nakakatawa. Okey. Kasi I know the truth kasi I Mm. don't know about you kung sino mang nakikinig diyan. Mm. Pero nakakatawa lang kasi hindi naman ako kasi gano'n. Kumbaga Mm. hindi ko naman masabing mayaman or mahirap pero middle class kami sa Pinas. Hindi kami super yaman, hindi rin super hirap. So, Mm. hindi ako yung Pinay na nakaahon sa kahirapan. Kaya parang para sa akin joke lang siya. Joke lang Okey, siya. So, that's nice, funny oo. lang, funny lang. That's nice kasi parang sa lahat ng bagay, sa pagkakakilala ko sa'yo, sa lahat ng mga nangyayaring hindi, let's say, hindi maganda, negative na comments or whatever pa man 'yan, is lagi kang merong banat na positive, 'di ba? Kaya Mm. kasi yan siguro yung keep on going sa'yo. So, Oo. oo, ayan naku excited akong pag-usapan pala yung mga bagay-bagay lalo 'to 'pag tungkol sa AFAM kasi ang dami kong gustong i-debunk na mga, yung mga akala nila, 'di ba, sa atin lalo tayo mga, may mga sinasabi pang island souvenir, 'di ba? Bakit gano'n or age difference, 'di ba? Ang dami nilang mga 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 may mga tawag pa nga sila sa ano, TikTok, ano daw? passport girls and passport 'Di boys, ba? parang gano'n. Taray mga gano'n 'Di ba? or Yun ba yun, tama ba? hindi ko narinig 'yan. Ang alam ko lang yung island souvenir. Ay, Parang pero gano'n na grabe. parang ang nagiging tingin ngayon ng tao is Mm. parang nag-asawa ka lang ng foreigner para lang Mm. magkaroon ka ng better Mm. passport. Oh, Which is gano'n. hindi Kaya siguro naman siguro. Pero alam mo, mm. hindi ko masisisi yung ibang lahi Mm. na gano'n yung iniisip nila. Kasi Mm. nanonood ka ba ng Tulfo? Oo naman, oo. Maraming Pinay na sinisira ang lahi natin para Oh, lang okey. magkapera. Ang Oh, daming foreigner na nabudol. So, hindi ko sila ah, masisisi. Like okey. 100%. Kasi kahit ako ayoko ng gano'n. Na sinisira Mm. nila yung tingin ng Mm. ibang tao sa atin, 'di ba? Kasi hindi naman tayo gano'n. Pero Oo since na nga. may gumawa na gano'n, yun Akala na rin ang lahat tingin na. nila sa'tin, nagge-generalize tayo, 'di ba? Oo nga. Parang the Which is other way around. nakakainis. Okey. Nakakainis. Oo nga. Sad to say. Pero 'di ba parang the other way around rin, hindi Hmm. naman ibig sabihin or AFAM or, ibang lahi or foreigner kumbaga is mayaman na, 'di ba? Like in some Oo. other cases, like you said you started like that na hindi naman gano'n kayaman si Fafa, 'di ba, to start with. Pero akala dahil may isa siguro na bumili ng kanyang wife sa Pilipinas, ng isang Pinay is lahat akala bumibili na. So, the other way Okey. around din, 'di ba? Mm. Ganito ha, kasi minsan dapat nating isipin na
there's a reason kung bakit ganun yung tingin nila. Mhm. And this is what I think. Mhm. Nung unang panahon, di ba? Ano pa ng hapon? Nung unang panahon, Ah. yung mga foreigner na yun, nakakahanap lang sila ng, or nakakapangasawa lang sila ng Pinay kapag pumunta na sila doon. Parang this, it started nung war, nung ganyan, nandiyan na yung mga Hapon, nandiyan na yung mga Amerikano. Doon sila nagkakilala. Pero after that, nung wala na yung war, parang nagkaroon naman ng yung tourism sa Pinas, parang umaano na, lumalaki na, nakikilala na siya sa buong mundo. So, nagbabakasyon na, ayun. Via bakasyon, namimit nila yung mga mapapangasawa nila. Tapos, naging mail order bride. Ayun. Which is dun sa mail order bride, ang nakaka-afford lang nun that time is yung medyo may kayang foreigner. So, hindi ko sila masisisi na, ay, pag foreigner, mayaman. Yes. Kasi that time, yes. Mahal magkaroon ng mail order bride. So, it makes sense na ganun yung iniisip nila. Kasi, for sure, lahat tayo sa probinsya or sa Pinas, we know someone na nakapangasawa ng foreigner at yumaman. Ako, ang dami kong kilala. Okay. Kaya ganun yung iniisip ko. Kapag nakapangasawa ka ng foreigner, yayaman ka. Tapos ngayon, ngayong puro internet na, may access na tayo sa lahat, gadgets, apps na pwedeng makakilala ng kung sino-sino. Hindi na kailangang mayaman yung may access sa mga ganitong bagay this time. Lahat na. So, diba? parang kailangan nating medyo anuhin na hindi na mayayaman lang ang may access para makakilala ng Pinay or other lahi. Oo. Kaya nga. Ayan, nako, naturuan pa tayo ng ng history ni Madam Diba? Jel. Oo. Ay, alam mo, it makes sense. You see, ang daming mga parang again stereotypical na mga paano ba to? Laging puro ganun. Pero may at the back of it, merong reason, 'di ba? Just like yung sinabi mo kanina, 'di ba? So lahat may dahilan. Anyway, so ang dami pa nating pwedeng pagtsikahan and limited lang yung time natin. Alam ko naman na marami ka pa mga gagawin at ako rin ay marami pa rin gagawin sa aking mga business on the side. Well, we just want them to know na as a quote-unquote OFW or immigrant with full-time job here sa kung nasaan man tayong bansa, nasa ibang bansa outside the Philippines, is hindi pa rin imposible na magkaroon ng sarili mong business. On the side, mapadoon man yan, like you, sa Pilipinas, mga business, and just like me, na in the future, ay sana ay magbunga itong aking ginagawang business or gagawing business, diba? And you know this, alam mo yung ating mga katsikahan dyan palagi at kaya nga sobrang thankful ako dahil bilib na bilib ka sa akin and so as I am to you. But anyway, ano naman ang sabihin nating pinaka last word mo ngayon about that na as a normal worker here and business, paano mo, motivational mong sasabihin sa kanila or if may mga problems naman na mag-appear, paano nila to masusolusyonan? What? CEO din. Yes! O, diba? O, diba? Ayan na nga, kaya nga, bakit ba tayo magkaibigan, diba? Diba? Kasi isa pa to, surround yourself with people who will support you and who has the same thinking as mindset. you. Oo. Birds of the same mindset feather. Mindset. Birds of the same feather flock together. Ganon. Fly diba? together. Fly together. Ayun na nga, diba? Whatever, ano pa man yun. Ganon. Ay, nako, sana may mga natutunan din po ang ating mga kababayan dyan, mga OFW, especially mga Pilipinas natin, nasaan man po kayong panig ng mundo. Kami po ni Jel ay magbabalik pa rin sa aming mga podcast at sobrang thankful po kami na nagkaroon ng mga ganitong platform para mailabas namin ang voice namin sa lahat ng mga bagay-bagay na dating stereotypical na lang na alam nating mga Pilipino, pero nung dumating kami dito sa ibang bansa ay nag-iba yung mindset, 'di ba? Ang dami, lalo kay Jel, sana po ay
ay follow nyo rin siya kasi meron din po yung Facebook, meron din pong TikTok, at meron din pong YouTube si Miss Jel Anderson. Just search for Jel Anderson at lalabas ang kanyang mga ka-diaryhan. Social media accounts. Oo, kanyang mga social media accounts. Napakadali lang po, di ba? Anderson, ang taray. Ang mga apelido natin, round. Yeah, right. Diba? You know what, Jel? I don't wanna take more of your time and marami pa tayong mga hanash dyan as a businesswoman. Well, salamat sa iyong time. I would just say goodbye to the listeners and sana ay parang ang tagal bago magkita ulit, no? See you basta this weekend or next Oo, weekend. next week. Diba? Sige diba, na. taray. Sige, bye-bye na sa'yo, Jel. Bye! Sige na. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay natutunan kayo dito sa aming podcast at abangan nyo pa rin po sa ang aking mga susunod na mga topics. Sana po ay kahit papano hindi kayo napagod sa aming mga chikahan. And hanggang sa muli po mga kababayan and have a nice day. Bye!